Alice Guo, namatyagan sa Indonesia matapos umalis ng iligal, ang dating alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo, na kamakailan lamang ay napatalsik sa kanyang posisyon, ay naiulat na namatyagan sa Indonesia matapos umano niyang lisanin ang Pilipinas ng iligal. Ayon sa mga ulat, naglakbay si Guo sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya, bago namataan sa Indonesia noong Agosto 18. Ayon sa Bureau of Immigration, umalis si Guo sa bansa nang hindi dumadaan sa tamang proseso ng imigrasyon. Ano kaya ang magiging epekto ng kanyang iligal na pag-alis sa kanyang mga kinakaharap na kaso? Ibinunyag ni EI Commissioner Norman Tansinko na batay sa impormasyong intelihensya, si Guo, na ang tunay na pangalan ay Guo Huiting, ay iligal na naglakbay patungong Malaysia noong Hulyo pa lamang. Mula roon, lumipad umano siya patungong Singapore kasama sina Sheila Leal Guo at Wesley Leal Guo noong Hulyo 21. Sa kabila ng pagiging nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin, ILBO, ng Department of Justice, hindi na itala ang kanyang pag-alis sa sistema ng EA. Ano kaya ang ipinapakita nito tungkol sa mga posibleng kahinaan sa pagmamanman ng imigrasyon ng bansa? Iniimbestigahan ngayon ng EA kung paano nakalabas si Guo nang hindi sumailalim sa karaniwang proseso ng imigrasyon, lalo na tiniyak ng ahensya na hindi siya pahihintulutang umalis ng bansa. Mayroon ngayong mga pangamba tungkol sa kakayahan ni Guo na gamitin ang kanyang Philippine passport upang makalabas ng bansa, na nagdudulot ng mga tanong tungkol sa epektibidad ng pagpapatupad ng EA. Ano ang mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon sa hinaharap? Habang patuloy na naglalakbay si Guo sa Timog Silangang Asya, ang kanyang mga kilos ay nagdulot ng malaking interes at pag-aalala sa publiko. Ang mga otoridad ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga internasyonal na katapat upang subaybayan ang kanyang mga galaw at maibalik siya sa Pilipinas. Magtatagumpay kaya ang mga pagsisikap na ito upang masigurong maipagkaloob ang hustisya? Ayon kay Tansinko, ang pagkansela ng mga dokumentong pang-travel ni Guo sa Pilipinas ay maaaring magpabilis ng kanyang extradition pabalik sa bansa. Ang sitwasyong ito ay nagbigay diin sa mga komplikasyon ng pagpapatupad ng batas sa internasyonal na antas at sa mga hamon ng pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno na tinatangka ang pagtakas. Ano ang ipinapakita ng kasong ito tungkol sa mga hamon ng paghabol sa hustisya sa iba't ibang bansa?